Hello, Adriel. Okay. So, mabilis lang naman 'to, discuss lang natin yung scores mo for Q1. Pero for na ba yung mga cases mo okay naman? Wala kang kailangan ng i-handover or ano? Okay, sige. Diretso na natin. So, sa tingin mo, how did you perform from January to March? Sa tingin mo, you did well, you did parang okay lang? Siguro i-rate mo yung performance mo from 1 to 5. 5 being the highest. Ah, okay. So, paano mo na yep. So, ano yung naging basis mo diyan? So, bakit mo nasabing 3.5 siya? Okay. So, QA-wise, first response, wala naman tayong naging challenges. Okay, so check natin kung magma-match naman siya. So, yung sa mga feedback sa'yo ni ni Earl, pati yung sa mga feedback ko for your opportunities, clear naman siya kung sa teams natin siya dinadaan? Okay, good. So, wala namang mga violent reactions for those feedback pa? Okay, very good. So, yeah, start tayo with the core values. So, for Q1, met all expectations naman for you. So, yun nga lang, nasa 3 pa lang tayo for Q1. Pwede pa natin siyang i-improve. Although, as mentioned with our last coachings, ang core values natin hindi masyadong mataas yung bearing sa scorecard mo. So, it's only 5% of your total score. So, kung kailangan natin ng improvement, so mas maganda, pero konti lang yung difference or impact na sa overall scores mo. Core values. Diba? So, minimal lang nga nito, impact mo sa scores. Pero, syempre, mas maganda, mas mataas. Okay, so wala naman tayong naging integrity issues. Although meron ako na notice dun sa tracker natin sa Windows 10 at saka B workspace. So merong time na pina-check ko siya sa service desk kung kailan yung last login. Then hindi siya nagma-match dun sa tracker natin. Oo. So yan yung sa Citrix. So parang ang difference niya mga months. Medyo hindi lang. So ang naalala ko nun, March ko siya pina-check, so updated yung base sa tracker natin. Chinek mo siya ng bandang mga March 24 something. Pero yung chinek ko siya with the service test, matagal na daw hindi nalalagin. Pero anyway, hindi kita hinit sa integrity doon. Hmm. Ah, at least gumagana. Ngayon na mo siya. Okay. Wala naman naging issue doon sa ESET. Sa akin matagal din eh. Sinempo pa namang busy ako nun. Wala. So, kailangan yun eh. Pero, ano yung ginamit mo nun? Windows 10 o B Workspace? Hindi. So, hindi ka pala nag-Citrix. Hindi ko gets. Ba't ka nag-Citrix nun? Dahil nag-check ka lang. Okay. Okay, so gets. So, pareho siya, Citrix ng B Workspace Windows.
Okey. Pero mas importante yung Windows 10, kasi yun yung ano, eh, mas marami tayong access. At saka ano yun yung nag-e-expire yung ano mo, access. So 'pag 3 months kang hindi nakapag-login dun, mare-revoke yung access mo. Okey, anyway, balik tayo dito sa main KPIs natin. So ito yung ano, important part ng scorecard mo kasi nandito yung majority ng, weight natin. So for attendance, nagkaroon lang tayo ng mga opportunities. So meron kang 3 absences from January to March. Mm. And then actually February wala naman. So isa yung January tapos dalawa yung March, 'yan. Maganda lang dito hindi affected yung attendance yung schedule adherence mo. So kung wala kang pinasok yung araw na yon, so walang bearing sa ano, schedule adherence. So kaya perfect pa rin natin yung adherence dito. And then for quality, dito tayo medyo ano, eh, mababa, eh. So, technically mataas siya in standards ng sa contract with Pareto. Pero ang goal natin is, at least makaano tayo 95 para makakuha tayo ng mataas na score dito. So 'pag chineck natin 'tong quality mo, eto from January, so meron tayong 57 na markdowns. Ah, eto, nakikita mo ba 'tong ano, scores? Wait lang, palitan ko yung sharing ko. Eto. So ito yung mga, evaluations natin, yung Q1. So from January to March, meron tayong total of 237, audited cases. So sa 237 na yun, 24.05% nun may markdown. Not necessarily mean na ano yun, auto-fail or basic lang yung naging opportunity natin. Pero kung titingnan natin dito, yan. So, madalas nahihi tayo dito sa ano, accuracy of solution given. Importante. And then, okay. May ilan na case documentation pero mostly sa accuracy. So, check natin yung mga issues na yan. Naalala mo yung ano, feedback sa'yo regarding this case. So, ang nangyari dito, ang boarding ni terminal is dapat sa EBC. Pero yun nga, nagawa natin siya ng actions using configurer. And ang problem pag ganun yung nangyayari is yung hindi nagsisync yung Payworks system natin sa EBC. So, pero hindi ka naman na auto-fail dito kasi nagawa naman siya ng correction right away. Hanap tayo dito sa auto-fail to. Isang client asked to activate a PAX terminal. Activation, but okay. So, na-miss lang natin yung isang question ni client dito. So, i-set ko tayo sa separately. So, para kung gusto mong reviewin siya one by one, yung mga cases na to. And then, ma-cross-check mo din kung may feedback ba na na-receive regarding dito. Ma-validate natin. Pero going back to the QA scores, eto siya. So, mataas pa rin naman. Although, marami nga tayong error rate. Ang nagiging ano natin dito is yung sa incentive. So, hinihila ka niya pababa. Okay. Naaalala ba kung kailan ka last time na naka-receive ng incentive? Kailan yun? Alam ko January pa yata. Pero sayang din pero, ang goal nga natin is mas mataas yung incentive. So hopefully by this quarter, lahat tayo maka-receive ng at least 3 to 4K.
Okay, so balik tayo. May question ka sa sa QA, sa mga markdowns and data scores? Okay. Sa tingin mo ano yung pinaka-challenge sa iyo pagdating sa QA? So saan kami makakatulong sa iyo doon? Hmm. Ano ba, kunyari nabigyan ka ng feedback sa isang case, nagkakaroon ka ba ng repeat errors or hindi naman? Okay. So ibig sabihin naman parang okay naman yung feedback na napa-provide sa'yo? Ah, okay, okay. Okay. So pero diyan, i-di-discuss ko rin siya sa team na mukhang luluwagan natin sa Greylag exception. So hindi lahat na ng case kailangan nating i-check 'yon. So meaning 'pag kita na natin based dun sa event sourcing pa lang na kung ano na nangyari sa card or sa transactions, puwedeng hindi na natin i-require yung Greylag. Okay. Mm. Oo. Okay. So yung mga scenarios na hindi mo na chine-check yung Greylag, tama? Okay. Gets. Okay, gets. Pero hindi naman 'yan yung pinaka main reason kaya ka nagkaka-markdown. Sa tingin ko naman konti lang din naman yung misdocumentations, eh. And then mga somewhat complicated issues naman yung may opportunity tayo. Okay, so sige, good tayo sa QA. Yun nga lang based dun sa rating natin ngayon, naalala mo yung binigay kong um, matrix for 2004 sa natin sa QA. So kung titingnan natin siya, ito, medyo mas mahirap na siyang ma-achieve unlike yung previous natin. Kasi dati maka 85 ka lang, naka 3 ka na sa QA eh. So dito ngayong 2004, 2024, mas mataas na yung requirement natin. Kaya tong score mo, although mataas siya, 90.69, 3 lang yung rating na makaya niya abutin. Sa naman, first response natin, yun nga, nagkaroon tayo ng opportunity sa mga ibang cases, pero ano pa naman to, within goal pa naman na 10%. So, yun nga lang, 3 lang yung rating para dito. So, itong average first response, di ko na siya discuss since sana lang naman dyan. Hindi naman siya nagmamatter mostly na sa client natin ngayon, although part pa rin siya ng scorecard. And madali naman siyang bawiin. So yun nga lang, mataas na rin yung requirement natin dito, kaya 3 lang yung rating natin. For compliance, na-achieve naman natin 100% score and wala naman tayong escalation so far. Okay, so dito hihingan kita ng highlights, areas for improvement, and then action plan. Okay. So, or isend ko to sa Slack para doon na lang or sa email na rin. Kung saan mas madali. Pero yung highlights mo, make sure to mention yung mga na-achieve mo so far. For example, tumaas yung QA mo or meron kang isang process na na-master ngayon, yan. Make sure to mention it. Areas for improvement, yun na nga lang, do some self-reflection. Note mo kung sa tingin mo, ano yung part na kailangan mo ng tulong.
And then kung action plan, pwede mo ditong ilagay kung meron kang request sa akin. So for example, yung reporting ng QA scores, so hindi natin siya kasi nagagawa consistently. So pwede mo siyang ilagay dyan. Okay. Pero para kita mo lang yung scores mo, so out of dito sa core values natin and then yung main KPIs, so naka 3.35 naman tayo. Passing pa rin naman siya since ang passing natin is 3. Pero mayroon pa tayong 3 quarters to improve. So hopefully ma-achieve natin yung at least 4 average for the end of the year. Okay. So may questions ka dito? Okay, sige. I-send ko na lang siya sa Slack. Okay. You can sign this pala, hindi mo na siya kailangan i-convert sa PDF. So insert mo na lang yung signature mo dito para kung may kailangan tayong i-edit dito sa highlights, improvement and action plan, mas madali na. Okay. Any concerns na merong work related and non-work related? Okay. Okay, good. Sa natin team building, okay ka naman sa sa setup. So diretso kayo sa office then sabay kayo sa shuttle or sa van. Okay, good. Sige. Okay lang naman. Kaso ano yun, nasa lipat tayo nun, so ka, commute. Sige. Okay lang naman. Bali, to set your expectations din. So yung day 1 natin, so yun yung wala masyadong gagawin, mga lang yung dinner. Oo. So yung activities natin sa day 2 mangyayari yan. And then yung mga manager, sina Miss Don, si Lau, sa day 2 sila dadating. Pero okay lang kung may pasok ka kasi ako naman ng ang priority kasi natin, kayo yung makasali sa mga activities. So kung kailangan mo time off from case management, ako muna yung magso-shoulder nun. Okay. Sa tingin mo pala, anong feedback mo kay Jen? Based dun lang sa mga konting interaction nyo sa sa shadowing na naman yan, na mabilis naman yung pick up mo sa tingin mo? Or okay. Yung mga questions na naman, nagtatanong ba siya? Ah, ay sabagay, oo. So yun lang naman kaya nating i-share sa kanya since wala pa siyang access, eh. Okay. So tama naman ang ginagawa niya? Okay, good, good. Okay. Okay, good. Sa payslip pala wala pa nga palang payslip pero sa tingin mo tama yung sweldo or may kailangan tayong abangan? Okay, good. Tapos yung okey ka na ba dun sa waiver na sinend? Si Mark nag-send? Ha? Yung ka ba, nag-ano ka, yung hindi, ang ni-require lang yan yung mga nasa Metro Manila nakatira. Pero ay iba yung APE, yung APE required talaga siya. Oo. Kasi siya, yun yung requirement ni Makati City Hall. So yun yung masyadong parang ginawa ng business ni Makati yan, eh. Pero yung APE siya, different siya dito. Sige, yun lang naman ang natin. So until May 3 ang waiver natin. So mas maganda ma-send mo na maaga. Okay. Okay, good. Yep. Yep. Okay, good. So yan, may questions ka or other concerns? Okay. Sige. Thank you. Okay.